Ito na yung pinakabagong SSS website. Pwede nyo tong i-access gamit yung computer or sa cellphone ninyo. Tara, i-explore natin yung mga dapat inyong malaman at ano pa yung mga features na pwedeng i-access dito. By the way, kung first time nyo sa channel natin at gusto nyo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-umpisa, mag-login ulit tayo dito sa bagong website ng SSS. Bali, pag sinearch nyo muna yung SSS online katulad nito, punta lang kayo sa sss.gov.ph, and then sa bandang taas, merong login to my SSS. Click nyo yung member. I-provide dito yung user ID and password niyo sa SSS. Yung mga dating may account na sa SSS, pareho pa rin yung gagamitin ninyo. Nagbago lang talaga yung itsura ng website. Click ko tong sign in. At this time, every time na mag-login, kailangan ng OTP o yung PIN na ma-receive sa phone. Click ko tong get PIN. That's why dapat updated yung phone number sa SSS kasi hindi kayo makakapag-login sa SSS online. Na-receive ko na yung code. Galing siya mismo sa SSS OTP. At yung OTP nga pala, valid lang for 5 minutes. Pag nakapag-login, makikita nyo agad tong data privacy notice. Scroll down lang, click I agree. Right away, makikita nyo agad yung name ninyo, yung SSS number, maging yung sa details about sa password. Yung picture nyo na rin. Ito yung picture nyo sa UMID. So, hindi kayo makakapag-upload. Instead, sa system talaga ng SSS, sila mismo yung nagpo-provide ng picture dito. Based nga sa UMID ID mo. Unang-una, makikita mo agad yung contribution mo. So, pag kinlik mo tong view contribution, makikita mo na yung mga nahulog mo sa SSS. Ito siya kaagad. So, malalaman mo kung qualified ka ba sa mga benefits nila, halimbawa sa sickness, maternity, o kahit yung sa retirement kung pasok ka ba sa requirements nila. And based nga yun sa number of contributions. Kung babalik sa previous page, i-click lang tong dashboard. Kasi kapag magbaback kayo, halimbawa, view contributions, and then kinlik nyo tong back, magkakaroon kayo ng error. Oops. Let's say, click kayo ng back. Magkakaroon kayo possible ng confirm form resubmission. So, balik lang ako sa kanina. So, ito yung dashboard. Ito yung part na yon. Pwede na kayong magbayad ng contribution ninyo. Yan ay kung may nag-generate kayong PRN katulad nito. So, paano mag-generate ng PRN? Click nyo lang tong generate a PRN. Tapos, piliin nyo lang kung ano yung coverage date. Halimbawa, ito voluntary, and then piliin natin yung November, and then select premium kung magkano gusto nyong ihulog. Halimbawa, minimum lang muna. Voluntary pension. By the way, membership type, piliin nyo kung voluntary or OFW. And then, click nyo lang yung generate PIN, at kapag kinlik natin yan, makikita nyo na yung payment reference number dito, na siya magpapakita rin dito sa bandang kilid. Makikita nyo rin kung kailan yung due date. So, back lang tayo, or balik tayo sa dashboard. So, yun yung agad makikita ninyo. Kung sakaling may loans kayo, pwede nyo na siya makita rito. Pwede nyo nang bayaran kaagad. Also, yung mga services nila. Halimbawa, yung sa benefits. Merong unemployment benefit, sickness benefit, disability, at marami pang iba. Click tayo ng isa. Halimbawa, itong sa salary loan. Click nyo lang tong apply. At pwede na kayo mag-proceed sa application. Makikita nyo rin kung eligible ba kayo for this. Also, bukod dun sa baba, which is ito nga, pag nag-scroll up kayo sa bandang taas, nandito rin naman siya. So, kung familiar kayo sa old website, normally nasa taas talaga yung mga services katulad nito. Ito yung sa loans, ito yung sa mga benefits. At sa payment reference number, pwede nyo i-click yung contributions or yung sa loans. Member information, makikita nyo rin dito. Halimbawa, yung member details, makikita nyo yung updated na address ninyo, maging yung cellphone number. Ito pa yung ibang mga information. So, kompleto, member information, yung services na gusto nyong i-avail sa kanila. Halimbawa, yung disbursement account, i-enroll nyo yung GCash ninyo, yung bank account ninyo. Pwede pa rin siyang gawin dito. Bago nga lang yung itsura na niya. Pag mag-apply naman ng loan, halimbawa salary loan, or calamity loan, pwede kayo mag-proceed. Yun nga lang sa akin nagkakaroon ng error kasi nakalagay dito na hindi siya available at this time. Pero kung allowed siya, pwede na kayong mag-proceed. Sa benefits naman, pwede rin kayong mag-avail. Halimbawa sa maternity benefit, i-apply nyo lang siya dito. Payment reference number, nandito rin. So, halos lahat ng mga features dun sa lumang website ay nandito pa rin naman. Pwede kayong mag-generate ng PRN para makapagbayad online. Pwede kayong mag-avail ng services nila online, hindi na pupunta sa branch, mag-enroll ng bank account, pwede yan. Loan or benefits, mag-apply din. Pwede. At sa mga succeeding video tutorial, mas i-go through pa natin to, yung step-by-step guide,
kung paano mag-update ng member information, mag-avail ng mga loan dito, at marami pang iba. May mga quick links nga rin pala dito sa bandang baba, pero basically itong quick links ay either nandito na rin, or yung generate PRN, or itong nasa menu sa bandang taas. Tandaan na kapag hindi na kayo gagamit ng SSS online account ninyo, mag-sign out lagi para nga naman hindi ito ma-access ng ibang tao. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!